Okay, as of, tuloy-tuloy po January 9, 2026, ang ating pong Thanksgiving offering ay 643,420. Palakpak po sa Panginoon. Tumataas po, ano? So panawagan po sa mga budget proposal ng mga auxiliary and committees. Deadline na daw po ito, ASAP. Magpe-February na po. Mayroon pong meeting ang Dorcas officers. At tapos na po yan. Board of Elders meeting po after po ng ating morning's worship. Ang ating pong mga kababaihan na mayroon pong cluster fellowship, January 24, sa Sabado po ito, sa Sabang Christian Church of Christ. February naman po, 28, tayo po ang host po ng cluster fellowship. Ang ating pong Atimonan Church of Christ ay mag-a-anniversary sa February. Sa kanila pong fundraising, nagpapa-order po sila, lumilikom po ng order ng daing na pugot, 160 pesos, at lumpiang Shanghai na nagkakahalaga po ng 130 pesos. Kung gusto po nyo umorder, ito po ay pre-order para po sa February, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa pastoral staff or kay Sister Yes para may lista po ang inyong mga order. Ang ating pong 35th Provincial Convention ng Laguna ay ngayon pong May 9, 2026. Tayo po ang host po nito, Cluster 4. Ano po? At ito po ay gaganapin ulit sa San Pablo Convention Center. So ating pong pinag-iimbita na sana po ay makarating tayong lahat bilang pagsuporta sa ating konbensyon ng probinsal. Gayon din po ang ating National Convention. Dito lang po yan sa Kalamba. Kaya wala pong dahilan para hindi tayo makadalo sa Rizal Coliseum. Jose Rizal Coliseum. May 29 to 31. Headed by Pastor Arthur Santiago, ang chairman po ng CACD. Ayan, dyan po gaganapin ang ating konbensyon. Pre-reg po up to May 1, 800. Starting May 2, 1,000. At yan po ang ating pong mga announcement. At kung wala na po, ay tayo po lahat ay tumayo. Dadako po tayo sa ating panalangin pagpapasalamat.
Ini-invite po natin sa unahan ng mga kapatid nating may pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy kaming nabibigyan ng chance to glorify your name. Lalo tigit sa mga kapatid namin na nandito sa harapan. Una, si Sister Juana, sa birthday na pinagkaloob mo po sa kanya. Ang panalangin po namin ay patuloy siyang gabayan, ang kanyang pisikal na pangangatawan, maayos na kalusugan at patuloy na paggabay sa kanyang ginagawa sa araw-araw. Lord, kung may hiling siya sa kanyang puso, nawa po ay pagkaloob mo po ito, Panginoon, para sa kanya. Pagpalain mo po ang kanya pong buhay upang maging pagpapala siya sa lahat ng taong kanya pong nakakasama. Lord, nandito din po ang mag-asamang si Brother AC and Sister Abby na nagdidiwang din ng kanilang kaarawan kasabay ng kanila pong anibersaryo bilang mag-asawa. Sa natatanging araw po na ito, ang hiling po namin ay patuloy na pagpapala sa kanila, maayos na kalusugan, gabay sa kanila pong mga ginagawa, pagtatrabaho, at iingat din, Panginoon, sa kanila sa mga desisyong kanilang ginagawa. Nihiling po namin na patuloy kayo ang pumagitna sa kanilang pagsasama at anumang mga plano nila, kung ito po ay mayroon pong blessing po ninyo, nawa po ay pagkalaw mo po ito sa kanila. Ingatan mo po sila, 10 ng kanilang pong pamilya at kanilang pong mga nakakasama. Ngayon din po ang bawat isa, di man kami nakalapit sa unahan, ngunit batid mo po ang aming pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kamayan po natin ang bawat isa habang inaawit po ang Welcome to the Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Doon po sa unang kanta na ating aawitin, na may pamagat na salita mo, doon po ay nagpapakita na ang Panginoon sa simula pa lamang ay kasama na po ng mga tao. Nagpapakita po dito na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan, na liwanag. Gaya po na nakasaad sa aklat ng Juan, Kabanata 1, Talata 1, nang pasimula ay naroon na ang salita,
Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya napakapalad po natin ng mga tao dahil sa simula pa lamang ay naramdaman na ang pagmamahal ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos, sabi nga po, ay nagbibigay ng ilaw. Nasasaad sa Aklat ng Awit, Kabanata 119, talatay 105, salita mo'y isang tanglaw, na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito pong mga salitang ito pong mga paalala sa bawat isa sa atin, ay isang matibay na pundasyon na kung saan ang salita ng Panginoon ay ating panghahawakan. Sama-sama po nating itaas ang ating tinig, awitin po natin, salita mo.
Panginoon. Maraming salamat po. Dahil we are so blessed na nagising mo kami, Panginoon, ngayong umaga upang makapunta rito sa iyong bahay, makarinig na yung mga salita at nang sa ganun po, ay may sa buhay namin po ito at maging guide namin sa aming mga buhay. Panginoon, alam po namin na dagaya po ng binigay na turo ni Pastor Jan na nakakaramdam kami ng mga kalungkutan, Panginoon. Pero dahil nasa iyo kami, Panginoon, ibinibigay mo sa amin ang kaligayahan para sa aming mga puso. Nawa po ay lagi mo kaming gabayan, lagi mo kaming patnubayan, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po ang gabay namin sa aming mga buhay. Ito lang po, Panginoon, ang aming samot talangin, mangyari po yung kalooban sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Minsan pa, bigyan po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating best sa ating pag-aawitan. Minsan pa iparamdam po natin kung paano naging mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Dahil alam natin, kahit saan pong lugar tayo naroon, lalo na dito sa lugar na ito, God is here. Let us sing.
Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Lalo git kami ay nagpupuri sa iyo pong banal na pangalan. Salamat nga po, O Diyos, sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami ay makadako sa iyong bahay dalanginan upang patuloy kaming makapagpuri at mapagpasalamat sa iyong bahay, sa iyong banal na pangalan. Ama, kami po ay patuloy na dumadalangin. Gabay at patubay ng iyong banal na espiritu ang igawad mo sa bawat po sa amin, lalo tigit Panginoon ang sa amin ay magbabahagi ng iyong pong mga banal na salita, manggaling lamang po sa iyong banal na kalooban ang kanyang pong ibabahagi upang magkagayon ang aming pong mapapakinggan at aming pong mapag-aaralan pag uwi namin sa aming sariling tahanan at paghahayo namin sa ibabaw ng salibutan. Daladala namin, Panginoon, ang aming pong natutunan, napakinggan, at maisagawa namin, Panginoon, ang mga bagay na amin pong natutunan. Ama, ang mga panalangin namin to ay patuloy namin pinagpapasalamat. Ipinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Ako po ay maghahandog ng isang awitin para sa Panginoon. Para sa bagong apo. May bago na akong apong lalaki. Magkakaroon pa ako kay Sarah.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat po sa inyo pong lahat at patuloy po tayong magkakasama po ngayong umaga pong ito. Pakibati po ng magandang umaga ang inyo pong mga kalapit. Mga kalapit niya na, hindi niya pa binabati ng good morning. Good morning po. Tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong mensahe galing sa ating pong Panginoon. Lord God, salamat po sa oras po na ito na iyong binigay po sa amin. Taglay po namin ng buhay, taglay po namin ng kalakasan at lubos po kami nagagalak sapagkat sa oras po na ito ay amin pong pag-aaralan ng iyong pong mga salita. In celebration po sa Bible Month. At alam po namin na hindi lang po ito basta mga salita na kung saan ay linggo-linggo naming narinig, bagkos ito po ay isang bagay na kung saan ay magiging matibay na sandigan ng aming pong mga buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, as we study your word, bigyan mo sana kami ng wisdom and understanding. Alisin mo po ang anumang isipin sa amin. Alisin mo po ang anumang hinanakit namin sa puso at patuloy na mai-focus namin ang aming buhay sa iyo pong mga salita at sa iyong mensahe para sa aming lahat. Ingatan mo po kami at patuloy mong pagpalain ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So patuloy po tayo doon sa ating pong pinag-uusapan, sa ating pong pinakang tema for this month, which is first things first, God's Word at the center. Dahil we want to make the Word of God na nananatili sa ating pong mga buhay. And it's so important na ito po ay maunawaan po natin. Kasi basically, lagi naman natin itong dala. Sino po may dalang Bible sa inyo? Digital. Pero wag po kayo magse-cellphone, ha? Kasi hindi ko naman po alam kung talagang nagba-Bible kayo sa cellphone ninyo. Baka mamaya, nagpe-Facebook kayo. Di ba? So, alam nyo, siyempre, nowadays, mga ngayong panahon na ito, talagang gano'n na. The way we read the Word of God ay, kasi may mga consideration dahil sa cellphone daw, napapalaki ang letter. Na pag nagbabasa ka ng Word of God, ng Bible, napapalaki yung letter. Ngayon din, pag tinatamad ka magbasa, may audio Bible na, makikinig ka lang. Hanggang sa makatulog ka, ginagawa mo ng pampaantok yun. Di ba? Tapos pag kinabukasan, tinanong, ano nga ba yung binasa ko? Nalimutan ko na kung nasan na ako kasi nakatulog ka na, pakikinig. But you know what? Napakahalaga po sa ating pong mga buhay na makita natin kung ano ba ang nagiging epekto ng salita ng Diyos po para sa atin. Kasi hindi lang po basta ito palamuti sa buhay ng mga Kristiyano at napakahalaga na ito po ay maintindihan po natin. Kaya ngayong umaga pong ito, ang ating lesson, Foundation of Life. And that is the Word of God. Sabihin nyo nga po, foundation. Napakahalaga po na ang buhay natin ay founded o nakapundasyon sa salita ng Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin mo na ikaw ay Kristiyano at pagkatapos yung buhay mo, hindi naman founded sa salita ng Diyos. Hindi naman nakatanim sa salita ng Diyos. Hindi nakaugat sa salita ng Diyos. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin natin, matagal na ako sa church. Matagal na akong Christian. Pero yung buhay mo, hindi naman nakaugat sa salita ng Diyos. Matagal ka lang sa church. Una ka lang naging kapatiran. Una ka lang naging miyembro ng church. Una ka lang tumanggap sa Panginoon. Pero yung buhay mo, all throughout your life, never kang naging malalim sa salita ng Panginoon. Pastor, paano ba? Ano bang ibig sabihin ng pagiging malalim sa salita ng Diyos? Ito ho ba ay yung marami kang alam na verse? Sino sa inyo maraming alam na verse sa Bible? May alam na 5, 10. Di ba? Akala ninyo, ang pagiging malalim sa Word of God, paramihan ng verse? Hindi ho ganun yun. Kasi kahit ito'y kabisaduhin mo, na imposible naman makabisado ng isang tao ito, kahit marami kang kabisadong talata sa Biblia, kahit yung kauna-unahang pang translation ng Bible ang kabisado mo, hindi ho ibig sabihin nun, kayo po'y malalim sa Word of God. Kasi ngayon, titingnan po natin kung ano bang ibig sabihin nung sinasabi ni Jesus Christ. May connection po ito sa celebration natin ngayon. May connection ito sa ating pong mga buhay ngayon. Kaya ngayon, gusto nating maintindihan. Kasi ngayon po, dapat ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay sa buhay ng tao.
Pag tinanong ko po kayo ngayon, ano po ang salita ng Diyos para sa inyo? Sasabihin niyo po, ito po ay Word of God. Ito po ay guidance ng buhay ng isang tao. Amen. That is true. Kasi kapag ka nagtanong ka tungkol sa buhay, sasagutin ka ng salita ng Diyos. At sana nga, yung buhay po natin nagagabayan ng salita ng Diyos. And apart from the scriptures, we will never understand life. Alam niyo ba yung mga kapatid? Akala ninyo, alam niyo na ang buhay? Hindi. Apart from the scripture, kung malayo ka sa salita ng Diyos, you will never understand this life on earth. Kasi sinong magtuturo sa atin ng tungkol sa buhay natin? Walang iba, kundi salita ng ating Panginoon. We're so blessed kasi may mga taong nagsishare sa'yo ng wisdom about life. Pero alam niyo po, ang pinanggagalingan nun, walang iba kundi ang Word of God. Kaya salita ng Diyos dapat ang pundasyon ng buhay ng tao. Lalo na ang mga Kristiyanong kagaya po natin. Kasi napakahirap naman po na isipin kung tayo po mga Kristiyano ay hindi nakapundasyon sa salita ng ating pong Panginoon. Kung hindi matibay ang pagkakatanim natin sa Word of God, agad tayong babagsak. And here goes the story na in-illustrate ni Jesus Christ. Alam niyo ba kung saan nanggaling itong story na ito? Bago ikinwento ni Jesus Christ ito? Prior to these verses, sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Sino lang daw makakapasok sa langit? Yung gumagawa at sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Tapos nagkwento si Jesus. May 2 tao daw na nagtayo ng bahay. Sabi ko, ina-analyze ko, kaya pala binanggit ni Jesus Christ itong kwento dahil kinukwento niya na hindi lahat ng tao nakakarinig ay papasok sa langit. Sino lang daw ang papasok sa langit? Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ang sabi ni Jesus, yung mga taong tumatawag ng Panginoon, Panginoon, kahit tawagin niyo ako at sabihin niyo pa sa akin, sabi ni Jesus, kahit sabihin niyo sa akin na kayo'y nag-sermon, kayo'y nangaral, kayo'y nagpagaling, pero hindi niyo sinabuhay, di ko kayo kilala. Lahat kayo gumagawa kayo ng masama. Kaya kinuwento ni Jesus yung story ng 2 tao na nagtayo ng bahay. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya ano yung i-analyze natin ngayon? Dito po sa pag-uusapan natin, ano yung mauunawaan natin? At kung saan tayo lalagay? Ito po ay sariling choice natin. Ito po ay isang eye-opener para sa atin, para maintindihan natin, makita natin kung saan tayo nakapwesto. Alam nyo na yung kwento. Yung isang tao na nagtayo ng bahay saan? Sa bato. At yung isang tao na nagtayo ng bahay saan? Sa buhangin. Binasa natin kanina. Anong nangyari doon sa nakatayo sa bato? Dumating ang bagyo, nakatayo pa rin. Yung nasa buhangin, dumating ang bagyo, nawasak ang bahay. At ano daw ibig sabihin nun? Ano bang lesson yon para sa atin? Ngayon, titingnan muna natin yung isang bagay na kung saan ay nagpabagsak o naging patunay kung yun talaga ay matibay o hindi. At yan din na maintindihan natin sa ating pong mga buhay. Alam po ninyo, kapag hindi tayo founded ng Word of God, mahirap po ang sitwasyon natin. Mahirap po ang sitwasyon ng inyong buhay, ng ating mga buhay. Now, ano ba yung ating ma-analyze po dito? Ano yung 3 concept na gusto nating maunawaan? Number 1 is the idea ng bagyo. Sabihin nyo nga po, bagyo. Lahat naman tayo nakaranas na ng bagyo. Lahat tayo nakakita na ng bagyo. Kasi bagyo yung ginamit dito eh. Ano ba yung mga storms of life? Storms in life. Sabi dito, umulan ng malakas, eto parehas nung sinabi eh. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Second story, second na nagtayo ng bahay, ganun din na nangyari. Ito naman ay bumagsak at lubusang nawasak. The idea, ito po ang idea mga kapatid. Whether ikaw ay malalim sa Word of God o hindi, lahat po tayo dadanas ng bagyo. Amen? Kahit ikaw ay laging sumisimba o ikaw ay pala-absent,
lagi ka nasa midweek, o hindi ka nadalo, sabi ng iba, ikaw daw ay pray ng pray, kahit ikaw hindi lagi nagpe-pray. Lagi kang hingi ng hingi kay Lord. Lagi kang attend ng attend. Lagi kang nasa mga convention. Lagi kang wala sa convention. All of us will experience storm. That is the truth. Kasi pareho sila eh. Ata nyo? Pero there is something with that storm. Mamaya makikita natin. At ano daw ang concept ng storm? Alam niyo po, yung mga bagyo ng buhay, whether kung paano man natin to i-describe, ano man ang tawag natin, ano mang tawag natin sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin, ito po yung mga reality. Una, hindi niyo po kayang baguhin yun. Hindi niyo po kayang baguhin yun. Pangalawa, hindi niyo po yung kayang patigilin. Sino po sa inyo nakapagpatigil na ng pagsubok ng buhay? Wala. Hindi po yun kayang kontrolin ng isang tao lang. Sino po sa inyo nakakontrol na ng problema niya? Ng pagsubok niya? Wala. Yung ang dalawang tao na nagtayo ng bahay, hindi naman nila nabago eh. Hindi nila napatigil, hindi nila nakontrol. Dumating talaga sa kanila. Kaya kung ating iisipin mabuti, lahat po tayo makakaranas ng pagsubok sa buhay. And you know what, mga kapatid? Storms will reveal our true foundation in life. It's either nakatanim ka sa bato o nakatanim ka sa buhangin. It's either nakatayo ka or bumagsak ka. Dalawa lang. Walang gitna. Lord, pwede bang dito lang ako sa gitna? Hindi ho, pwede yun. Mamimili tayo na kapag tumama yung pagsubok ng buhay sa'yo, it's either ikaw ay mananatiling nakatayo dahil nakatanim ka sa bato, or babagsak ka dahil nakatanim ka sa buhangin. Ganun lang po yun. Hindi yun natin pwedeng pahirapan pa, hindi natin pwedeng lokohin pa ang ating mga sarili, dahil sa mga bagay po na ito. Kaya kung ating iintindihin mabuti, isa lang po ang challenge ng Panginoon sa atin. Palalimin ang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi ang sabi ni Jesus, prior to this story, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Kundi, yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Lahat naman tayo babagyuin eh. At lahat yung bagyong yun, i-reveal kung saan ka nakatanim. Ngayon, kung hindi ka nakatanim sa Word of God, definitely babagsak ka. Kaya ang challenge para sa atin, palalimin mo ang relasyon mo sa Diyos. Build a strong foundation in Jesus. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. It is good, it is okay na umattend tayo ng mga fellowship. Kasi dahil doon, nakakarinig tayo ng Word of God. Pero kung linggo lang, wala ka man lang in between, di ka man lang nagbabasa ng Bible, di ka nagbubuklat, di ka nagdi-devotion, di ka nagpe-pray, tapos linggo lang, aasahan mo, matibay ka. Tapos pag nandun ka pa sa mga ginagalawa mo everyday, hindi ka naman sumusunod kay Lord. Build a strong foundation in Jesus. Now, dito, pag-uusapan na natin yung dalawa. Saan ba nakakategory ang ating mga personal na buhay? Saan ba tayo nakalagay? Number two, naiisipin natin, titingnan natin na concept, the hearer and the doer. Sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Tingnan niyo po yung konsepto, ang sinasabi ni Jesus. Nakikinig, at nagsasagawa. Saan daw yun? Sa bato. Nagtatayo ng bahay. The hearer and the doer, it is described by the Bible na isang taong matalino. Taso ang kamay ng matalino. Di ba? Paano daw masasabi ng isang tao ay matalino? Ayon sa description ng Bible, nakikinig at
nagsasagawa. Hindi po pwedeng kinig-kinig lang. Kasi knowledge. Wala naman pong masama kung may knowledge ka, marami kang alam. Pero paano masasabing ikaw ay isang wise person, ikaw ay isang taong matalino, marami kang nalalaman sa Word of God kung hindi naman nakikita sa buhay mo? Kasi ang description ng Bible, nakikinig at nagsasagawa. And the foundation ng hearer and doer, nakikinig at nagsasagawa, walang ibang pundasyon ang kanyang buhay, kundi ang salita ng Diyos. At you know what, mga kapatid, alam ng Diyos kung ikaw ay matalino o mangmang. Alam ng Diyos yan. At hindi mo kayang itago kay Lord yan. Alam ng Panginoon kung ikaw ba ay nagsasagawa, nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga salita. Kasi ang pakikinig at pagsasagawa ay nagpapakita ng pagiging handa. Sabi ko kanina, storms in life will reveal your foundation ng buhay. Kung saan ka nakatanim. Ngayon, paano daw yun? Yung pakikinig mo at pagsasagawa mo, ibig sabihin lang nun, nagre-ready ka. Na kahit dumating ang matinding bagyo ng buhay, di ka man lang mauuga. Amen? Kaya po napakahalagang maintindihan natin ito. We cannot be too complacent about God's Word. Sasabihin ninyo, alam ko na yung Word of God. Pastor, alam ko na yung story na yan eh. Pastor, ang dami kong alam na verse. Pastor, ang dami kong naipangaral na Word of God. Pero anong nangyari sa buhay mo? Nakita ba? Lahat ba ng pinipreach mo? Lahat ba ng sinasabi mo? Nakita sa buhay mo? Sabi ni Jesus, mahalin mo. Pero ikaw ba, mahal mo ba yung kapwa mo? We cannot be too complacent about God's Word. But put it into action. Hindi mo pwedeng maging kampante ka dahil alam mo ito. Sa utak mo, alam mo ito. Pero hindi naman ito nakikita sa buhay mo. Hindi mo pwedeng ganun. Kasi ito ang ibig sabihin ng hearer and doer. Yung mga taong nakikinig at nagsasagawa, sila po ay mga taong matalino na nanatiling matatag sa panahon ng pagsubok sa buhay. The hearer and the doer, yan po mga taong yan, paano nasabing matalino? Pinapangunahan po yan ng pananampalataya. Kahit nahihirapan, napaka-importante sa kanila ng faith. Yan ang mga taong matalino. Imbis na magreklamo, imbis na umalis, imbis na lumayo kay Lord, mananampalataya lalo kay Lord. Kasi matalino nga siya. Nakikinig nga siya at nagsasagawa nga siya ng Word of God. Ang mga taong nakikinig at nagsasagawa, pag dumaan sa pagsubok, positive ang pagtingin. Kayo ba, nung nakaranas kayo ng pagsubok, ano pong tingin nyo? Tingin nyo ba, pinapahirapan kayo ni Lord? O tingin nyo ba, pinapatibay ni Lord ang buhay nyo? Tingin nyo ba, binibigyan kayo ni Lord ng chance? Dadaling kita dito sa ganitong sitwasyon para mas lalo mong kapitan ang mga salita, para mas lalo kang magtiwala sa Panginoon. That is how we do it. The hearer and the doer, positibo ang pagtingin sa pagsubok ng buhay. Kahit anong ma-experience, ang focus niya, laging paglapit sa Panginoon. The hearer and the doer, sinusunod ang sinasabi ng Panginoon. Yan ang isang taong matalino. That is the first foundation na dapat nating gawin. Kasi darating ang bagyo, pero titingnan ng Diyos kung mananatili kang nakatindig, mananatili kang nakatayo sa iyong buhay. Kaya sana mga kapatid, sikapin nating masunod at magawa ang salita ng ating pong Panginoon. Yung pangatlo, na point natin, which is the second person na nagtayo ng bahay, the hearer, but not the doer. Pares naman sila nakarinig eh. Meron bang ganun sa church? Pares nakarinig? Meron. Pero hindi pares gumawa. Meron ba sa ating ganun? Meron. Nakarinig, pero hindi pares gumawa. Yung isa nakarinig lang. Kasi sabi ng Bible, sabi ni Jesus,
Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Yun yung mga tao na nakinig lang, pero hindi ginawa ang napakinggan. According to the Bible, the hearer but not the doer, foolish. Sabihin niyo nga po, foolish. Name it. Ngayon po, pag binasa niyo yung Pinoy version, hindi po ganyan ang salita doon. Ang sakit marinig niyan. Sabihin ni Lord sa'yo, foolish ka. Ang tagal mo sa church. Ang dami mong napakinggang sermon. Ang dami mong napakinggang preaching. Ang dami mong nabasa sa Bible. Pero ni isa wala kang ginawa. Foolish. Sabi ni Jesus. According to the Bible, those who hear pero hindi ginawa ang napakinggan, yan po ay mangmang. Nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi isinasabuhay. At hindi salita ng Diyos ang pundasyon ng kanilang buhay. Mapapansin niyo yung malamya. Parang kawayan. Di ba? Parang cottage. Pag nagpunta kayo sa ilog at tumaas ang tubig ng ilog, cottage yun. Bagsak agad yun. Mahina ang pundasyon. Malambot ang pundasyon. Hindi salita ng Diyos ang pundasyon ng kanyang buhay. Because if you are not the doer of God's word, you do not understand it. Hindi mo talaga naiintindihan. Kasi yung mga taong nagsasagawa at nagsasabuhay ng mga bagay na nandito sa Word of God, sila po ang tunay na nakakaintindi sa salita ng Diyos. Pero kung ikaw nakikinig lang at hindi mo naman isinasabuhay ito, di mo talaga naiintindihan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. The hearer but not the doer, ito po ang tingin nila sa buhay. Pag sila po'y sinusubok, parusa yun para sa kanila. Ngayon, i-evaluate natin ang ating sarili. Paano ko nga ba tingnan pag ako'y dinadaanan ng Diyos sa pagsubok? Tingin ko ba pinapahirapan ako ni Lord? Tingin ko ba pinapahirapan ako ni Lord? Kasi baka mamaya nakikinig lang ako pero hindi ko naman talaga sinasabuhay. Ang mga hearer but not the doer, pag po nahirapan yung mga yan, ayawan na. Mabilis pong sumuko yung mga yan. So titingnan mo kung yung sarili mo, Lord, parang mabilis ba ako sumuko, Lord? Ano bang evaluation mo sa akin? Nung nahirapan ako sa ganito, sumuko ba ako, Lord? Isipin po ninyo mabuti. Kapag ang tao nakikinig lang at hindi nagsasagawa, sumusuko agad yan. Pag ang isang tao nakikinig at hindi nagsasagawa, pag po nahirapan yan, emosyon ang mangunguna, hindi faith. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Pinapangunahan ng emosyon sa mga nararanasan sa buhay. We're not canceling out the emotions, but okay po yun. We recognize it. Pero right after that, nasan yung faith mo kay Lord? Nasan yung pagtingin mo sa Panginoon? Nasan yung paglapit mo sa Diyos? Hindi po nila sinusunod ang mga sinasabi ng Panginoon. Nakikinig lang, pero hindi sinasagawa. Kaya po mga kapatid, kung ating pong titingnan mabuti, mababaw ang pundasyon sa buhay ng taong hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya po lagi ninyong iisipin at titingnan kung lahat ba ng napag-aaralan natin, lahat ba ng nababasa po ninyo ay nakikita sa ating mga buhay. Hindi po tayo lalakad ng perpekto sa mundong ito. Wala pong ganon. But we try our very best na magampanan ang pagiging Kristiyano. Nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya ito pong malaking tanong para sa atin. Sino ka sa dalawa? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sino ka sa dalawa? Ikaw ba yung isang tao na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos? O ikaw yung nakikinig, ngunit hindi sinasagawa
ang salita ng Diyos. Kasi baka mamaya, we are one of those people who will say, Lord, papasukin mo kami. At ang sasabihin ni Lord sa'yo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Kung sino lang yung gumagawa ng aking kalooban, sila lang. This is a challenge for everyone, mga kapatid. In celebration po sa Bible Month, hindi lang po ito palamuti sa buhay natin. Sino po magsasabi na lahat tayo perfecto nakakalakad? Wala po. Kahit po ang mga naglilingkod, kahit po ang nagsasalita, kahit po ang tumatayo sa unahan, hindi po perfecto ang buhay. But we try our very best na magawa lahat ito. Hindi po para sa atin, kundi para sa Panginoon. Kaya sino tayo sa dalawa? Tayo ho ba yung nagsasagawa, nakikinig at nagsasagawa? O tayo ba ang nakikinig lang, pero hindi sinasagawa ang salita ng Diyos? Sana pag-uwi natin, paglabas natin sa ating pong church building, sikapin natin na gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating pong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito na kung saan ay binigay mo sa amin ang mensaheng ito. Binigay mo sa amin ang katotohanan pagdating po sa iyong mga salita. Na ito po dapat ay hindi lang namin basta pinapakinggan. Bagos, Lord, sinasabuhay din po sana namin. And we are all guilty. Ano man ang estado ng buhay, ano man ang posisyon sa paglilingkod sa church, we are all guilty of not doing your word in application sa amin po mga buhay. Kaya Lord, ipatawad mo po sa amin kung sa aspetong yun, nagkulang kami. Ang tanging panalangin po namin, Panginoon, ay gabayan mo sana ang aming po mga buhay. Tulungan mo po sana kami. Na kami po ay yung kagaya ng tao na nagtayo ng bahay sa batuhan. Ang pundasyon ay bato. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang paghihirap, mananatili kami nakatayo. Dahil alam namin na ang aming pong napapakinggan sa iyong mga salita ay sinasabuhay din namin. Kaya Lord, tulungan mo po sana kami na magsikap sa aming pong pananampalataya. Tulungan mo po sana kami na magawa ng may kaayusan ang lahat ng sinasabi mo sa iyong banal na salita. Alam po namin ito hindi madali. Pero with the Holy Spirit, magagawa po namin ito. Kaya Lord, salamat po sa mga bagay na ito. Salamat po sa iyong mga paalala sa aming pong mga buhay na dapat maging pundasyon ng aming buhay ang iyong pong mga salita. Upang nang sa gayon, dumating man ang bagyo, dumating man ang pagsubok, dumating man ang paghihirap, mananatili kaming nakatayo, matatag ang aming buhay, matatag ang aming pananampalataya dahil nakikinig kami at nagsasagawa ng iyong mga salita. Kaya Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sa oras pong ito ay ating pong awitin ang ating pong invitation song, ang ating altar call. At kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito na hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon, habang inaawit po natin ang siyasatin mo, Jesus, i-meditate natin yung mga salita. Kanina binabanggit natin at pinag-uusapan natin yung pagpasok sa langit, pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ay hindi po yun basta lamang. Kailangan po natin kilalanin si Jesus sa ating pong mga buhay. Kaya kung meron man po tayong kasama sa oras po na ito na hindi pa tumatanggap kay Lord, hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ito na ang iyong pagkakataon para kilalanin siya sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Lumapit ka dito sa unahan.
Ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Ipahayag mo ang iyong pagkilala sa Panginoon. Upang nang sa gayon, ay magkaroon ka rin ng pagkakataon para makapasok sa langit na bayan.
Pakinggan po natin ang mga sinasabi sa Mateo 26, 26 hanggang 30. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako inom ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli ay niloob mo na ang bawat sa amin ay magkaroon ng bahagi sa iyo pong banal na hapunan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo ang larawan ng iyong katawan, maging ang larawan ng iyong dugo. Ang bawat sa po sa amin, Panginoon, ay dumadalangin na anumang bagay, Panginoon, na natagpuan mo ang hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawad mo nga po, Panginoon, ang mga bagay nito upang sa amin pong pagtanggap ng iyong banal na hapunan. Pagpalain mo nga po kami at maging karapat-dapat. Ama, ang mga panalangin namin to, Panginoon, ay amin pong patuloy na pinagpapasalamat sa iyo. Ipinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ating pong pakinggan na nasusulat sa 2 Korinto 9:7-11. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinsiyan ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na magsisigawa sa pamamagitan naming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat pong muli sa umagang ito kung saan kami nakatapos.
ng napakahalang gawain at nakapag-alay po kami ng aming mga papuri at pagsamba sa inyo. Salamat po, dakilang Panginoon, na muli kami nakapakinig at nakapag-aral ng inyong mayayamang salita. At salamat po, Panginoon, sa muling pagpapalaala sa amin na patuloy namin pagtibayin ang pundasyon namin sa inyong salita. Dakilang Diyos, na pinapanalangin po namin na nawa po ang bawat salitang natutunan namin ay matimo sa aming mga puso at isipan at magamit po namin ito sa aming paglabas ng bahay-sambahan bilang pananggalang po sa mga tukso at pagsubok ng sanglibutan. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin na ang aming mga kapatid na hindi po namin nakakasama sa pananambahan ay patuloy niyo pong kakatukin ng kanilang mga puso at ipadama sa kanila ang pangailangan po nilang muling makabalik at mga panambahan sa inyo at magkagayon dakilang makasama po namin sila. Dakilang Diyos, sa mga kapatid po namin may karamdaman, pinapanalangin po namin na patuloy niyo po silang pagkaloob po ang mga pangailangan nila sa kanilang pagpapagamot. I-bless niyo po ang mga doktor na tumitingin sa kanila, gayon din po ang mga medications na ginagamit nila. Upang magkagayon dakilang Diyos, manumbalik po ang kanilang kalakasan at muli namin sila makapiling sa pananambahan sa inyo. Dakilang Diyos, pinapanalangin po namin ng mga kaloob na nalikom po namin ay nawa po ipatuloy po namin magamit ito sa pamamahayag at pagpapalaganap ng inyong banal na salita at higit sa lahat sa pagtatanyag ng inyong kabanal-banalang pangalan. Dakilang Diyos, pinapanalangin po namin na patuloy niyo pong pagkalooban ng karunungan, kalakasan at kalusugan at patuloy na i-provide po ang mga pangangailangan ng aming mga manggagawa, ng aming mga ministro at mga pastor, at pagkalooban nyo rin po ng karunungan at kakayanan ng mga namiminuno at namamahala sa iglesia. Patuloy nyo pong pagpalaing Panginoon ng bawat isang kapatiran at nawa po Panginoon ng kahilingan po at mga dalangin ng aming mga puso ay may pagkaloob nyo po sa amin sa tamang panahon at kung ito po inaayon sa inyong kalooban. Dakilang Diyos, sa pagsama sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano niyo po kami dinalang ligtas sa inyong bahay-sambahan, ay gayon niyo po rin naman kami ihatid ng ligtas at maluwalhati sa aming mga tahanan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa panibagong linggo ng aming paglabas at sa aming paghahanap buhay, sa pag-aaral ng mga kabataan. Patuloy niyo pong i-bless po ang bawat isa. Ito lamang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa isang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan, sa Kanya yukulo ang karangalan, magpakailanman, sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen. Mga diakono, dito po muna tayo. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.